Matuling umusad ang mga araw. Dumating ang sandaling pinakaaasam nilang lahat. Dininig na ng Diyos ang matagal at paulit-ulit nilang panalangin. Parang kahapon lang ang gabing naging simula ng malaking pagbabago sa kanilang buhay. Ang mabuting punlang itinanim ng kanilang ina ay tuluyan ng nagbunga at unti-unting inaani ng kanilang pamilya. Sariwang-sariwa pa rin sa kanilang alaala nang gabing umuwi silang magkakapatid mula sa paglalaro at pagpapalipas ng oras sa parke. Dahil nagwala ang tatay nila at itinaob ang lamesa ng paninda ng nanay nila. Hinding-hindi nila makakalimutan nang yakapin sila ng tatay nila, nang umiiyak silang halikan, nang ipadama sa kanila ang taos-pusong pagsisisi at paghingi ng tawad, ang pagsasabing mahal na mahal sila, na ikararangal na nila na magiging karapat-dapat na upang maging tatay nila at asawa ng nanay nila. Na magsisikap itong huwag nang masayang pa ang mga araw na kasama sila. At ang pasasalamat na sa kabila ng pagkukulang sa kanila at sa nanay nila, ay pagmamahal at pangunawa pa rin ang isinukli nila. Paulit-ulit itong nagpasalamat dahil sila ang naging mga anak ng tatay nila. Lalong tumamis ang ngiting nakaguhit sa labi ni Adela nang kasunod na maalala ang narinig na sinabi noon ng kapitbahay nila. Ay nako, pinakamatagal na ang isang linggo at balik na naman yan sa dati. Baka nga mas masahol pa. Baka sa susunod ang bahay na nila ang itaob niyan. Para namang hindi nyo pa kabisado yung si Leon. Natawa siya. Mahinang tawa at saka nailing. Mahigit 1 taon na ang nakalilipas mula ng gabing iyon. Ang nanay at tatay nila ay nagkasundong bumili ng tig-isang simpleng cellphone. Kaya kahit ilang araw mang nakalagi sa malayo dahil sa trabaho ay nakatatawag pa rin ang tatay nila. Nakakapagkwentuhan sila, nagkakakumustahan. Magkaminsan ay sinasaway na nga ito ng nanay nila dahil mabilis na maubos ang load. Pero mapilit ang tatay nila. Hindi daw ito nanghihinayang dahil libangan na nito ang makinig sa mga kwento nila. Pampaalis daw ng pagod ang boses nila, lalo na ang malambing na boses ng nanay nila. Madalas tuloy ay nauuwi sa tuksuhan at malalakas na tawanan ang kanilang usapan. Magkalayo sila kung tutuusin, ngunit naging napakalapit. Biyernes, espesyal na araw bilang mag-aaral ng magkakapatid na Adela, Ana, Boboy at Neneng. Recognition Day na naman. Tatanggap din ng medalya ang mga kapatid niya. Sarado ang tindahan nila at kahit Biyernes pa lang ay umuwi na ang tatay nila. Nakaporma ito dahil ito ang magsasabit ng medalya sa mga kapatid niya. Ang tatay nila. Walang kapaguran sa pabalik-balik na pagpanhik at pagpanaog sa stage tuwing tatawagin ang pangalan ng mga kapatid niya upang tumanggap ng medalya at iba pang award. Kahit pawisan na, ay nakangiti at nakataas ang dibdib. Panay naman ang pag-click ng kamera ng cellphone niya. Regalo yon ng tatay niya nang siya uli ang naging first honor sa paaralan nila.
Sumali pala ito sa paluwagan at ang sinweldo ay pinambili ng makabagong cellphone. Hindi ito nakauwi ng araw ng recognition niya dahil hindi maiwan ang trabaho. Nanghihinayang man dahil ang gusto sana ay ito ang makapagsabit sa kanya ng medalya ay wala itong nagawa. Kaya naman upang makabawi, ito ang nagsabit ng medalya sa 3 niyang kapatid. Inaaya pa sana nito ang nanay niya pero natatawang tumanggi ang kanilang ina. Para na raw sa tatay nila ang lahat ng karangalang hatid ng mga kapatid niya. Natawa pa rin sila nang hindi na ito kinailangan pang pilitin. Katunayan, 1 linggo nang nakahanda ang isusuot nitong damit. 3 linggo pagkaraan ng recognition day ay graduation day naman ni Ana. Pagkatapos ng seremonyas ay dumiretso na sila sa isang simple ngunit magandang restaurant. Habang hinihintay ang in-order ay nagsalita si Ana. Ang ganda ni Mika kanina, no? Ang valedictorian nitong kaklase ang tinutukoy. Nagpa-parlor pa yon. Kasi gusto niya makamukha yung idol niya. Humahanga pa rin itong sabi. Sino ba ang idol niya, Ate Ana? Tanong naman ni Neneng. Nangingiti lang namang nakikinig si Adela habang inaayos ang tali sa buhok ng bunsong kapatid na nagtanong. Interesado ding nakikinig ang mga magulang nila. Si Marian Rivera, sagot ni Ana. Medyo hawig nga niya ang idol niya. Nakangiting sabad ng kanilang ina. Ay sus, wala sa idol ko yan. Pagbibida ni Neneng. Maganda, mabait, at saka matalino pa. The best talaga. Nakathumbs up pa nitong dugtong. Sino ba ang idol mo, bunso? Tanong ng tatay nila. Sandaling tumahimik si Neneng at saka malakas na sumagot. Si Ate Adela! Natawa siya at bahagyang nailing. Nagsalita si Ana. Ako rin! Sabay taas ng kamay. Hindi pa tapos magsalita si Ana ay nagtaas din ng kamay si Buboy. Ako rin! Kasunod nito ang pagtaas din ng kamay ng tatay at nanay nila at magkasabay na sinabing, Kami rin! Nagkatawanan silang lahat. Hindi na pinansin ng mga taong nagtitinginan sa gawin nila kung saan ang karamihan ay nangingiti. Ikinasisiyang makakita ng mag-anak na sama-sama at nagkakatuwaan. Isang pamilyang larawan ng pagmamahalan. Tuwang-tuwa ang mag-iina nang ibalita ng tatay nila na maa-assign na ito sa bayan. Gabi-gabi na itong makakauwi sa kanilang bahay. Mula sa Laguna na dating destino ay malilipat na ito sa branch na bagaman kalahating oras ang biyahe paroon at parine ay 1 sakay na lang. Kasabay nun ang promotion ng tatay nila. Ang tatay nila ang magiging kapatas sa branch na lilipatan. Mahusay sa numero ang tatay nila. Mahusay magkwenta at kumalkula. Naia-adjust nito ang mga order ng supply kaya hindi nabibitin sa production. Maaasahan kaya pinagtitiwalaan ng may-ari. Kung dati nga na puro bale ang ginagawa nito dahil sa sugal, ay hindi ito tinanggal sa trabaho. Lalo pa ngayon. Kahit ganon ang tatay nila, ay hindi ito dumispalko ng pera. Nangungutang, ngunit hindi nagnanakaw, ni mangupit. Ito ang namamahala sa mga supply kung saan ang mga resibo ay pwedeng doktorin at dayain. Ngunit, hindi nito ginawa. Hindi nabali ang prinsipyo nito mula pa pagkabata. Mahusay makisama at makitungo sa mga kapwa trabahador ang tatay nila.
Kaya bukod sa imaheng maton na pinangingilagan, ay umani rin ito ng respeto mula sa mga kasama. Kahit pa sa mga kasamahang ang posisyon ay nakatataas. Hangang-hanga sila sa kanilang tatay. Gusto nilang ipagsigawan na ito ang tatay nila. Ganon din naman ang nanay nila na bagaman tahimik at pangiti-ngiti lang, ay nasisiguro nilang masayang-masaya rin sa napakagandang balita. Patuloy na kinakitaan ng malaki at maraming pagbabago ang tatay nila. Sa maraming pagkakataon ay maayos nitong tinatanggihan ang paanyaya ng mga kumparing nag-aaya ng inuman. Tapos na ako dyan, pare. Nagsisilaki na ang mga bata. Baka padapain na ako at mapalo sa puwet. Bumabawi pa lang ako ngayon. Nakakatakot kung di na nila matandaan ang mukha ko dahil lagi akong wala. Natatawa nitong paliwanag sa mga kausap. Napakasarap sa pandinig ang sinabi nito. Simula nang tumulong ito sa pagtitinda ng nanay nila, ay hindi na rin ito nagsusugal. Graduate na ako, pare. Kuba na ang commander ko, kumita lang ng barya-barya para kahit paano makaluwag-luwag. Saka na lang kapag doktor na si neneng ko. Sagot nito sa nag-aayang maupo sa sugalan. Halos maiyak siya sa tuwa. Buong paghanga niyang pinagmasdan ng amang abala sa pagkukumpuni ng bisikleta ng kanyang mga kapatid. Nangingiti lang ang nanay nila na gumanda na ang pangangatawan. Ganon din naman ang tatay nila. Maaliwalas ang mukha. Nag-aamoy pawis, ngunit hindi na amoy alak. 2 taon pa ang matuling lumipas. Gaya ng inaasahan, si Adela ang naging valedictorian. Madamdami ng speech ng dalaga. Tumatagos sa puso ang mga salitang humahaplos sa kaluluwa. Lahat ay nakikinig. Karamihan ay naaantig at palihim na nagpupunas ng luhang dumadaloy sa pisngi. Umugong ang malakas na hiyawan at palakpakan sa buong lugar nang matapos ito sa pagsasalita. Pinahid ni Aling Dolor ang luha sa pisngi ni Mang Leon na hindi kumukurap habang pinanonood ang anak sa ibabaw ng entablado. Maraming salamat, Dolor. Kung hindi mo ako paulit-ulit binigyan ng pagkakataon, hindi ko sana nasasaksihan ang nangyayaring ito. Salamat din sa pagtupad sa iyong pangako, Leon. Maraming salamat. Kapwa-luhaan. Mahigpit nilang hawak ang kamay ng isa't isa habang buong pagmamalaking pinagmamasdan ang panganay na anak na si Adela.